Okay, magandang hapon. Ngayon ay March 28. So, kanina nag-video tayo sa taas. So, ngayon mag-video tayo ngayon dito sa baba. 3:30 na ng hapon. So, ayan. So, kung makita nyo, ito yung bago kong biniling Coco Peat. Ayun siya. Ayan. So, nabili ko siya. 4 liters siya to. Ayan. So, pinapakuluan ko siya. After mapakulo, babad natin sa calcium nitrate at least 5 days. Then after nyan, yan, ganito na siya. Mas buhagag siya dun sa dati kong ginagamit. Pero parang, tingnan natin kung magiging okay. So ito yan, isa pa yan, yan dyan din. Galing. So ito yung mga nakaprepare ko pa, hindi pa kompleto. So kaninang umaga, nabanggit ko sa inyo na magtatanim ako. So nagtanim na ako bago magtanghali. So pakita ko sa inyo ito. So ito yung mga tinanim natin kanina ay yung nasa ilalim nito Olmeti, basta Olmeti, ayan, lahat yan Olmeti yung nasa ilalim. So 120 Olmeti sa ilalim, tapos nagtanim pa tayo dito ng 5 rows, so 40, so 160 lahat ng tinanim natin, pero ang itatransfer lang natin is 150, and yung 30 na para maging 180 yung lettuce natin is iba-ibang lettuce. So meron tayong Estrosa, ayan. Yan yung buto ng Estrosa. Ensasa din yung brand niyan. Itong Olmeti, ang brand niyan ay Rice One. Tapos hindi ko sure kung hydraulic to or Scamander. Basta isa dyan Scamander, isa dyan hydraulic or lalik. So 11 hydraulic, 11 Scamander, tapos 11 Estrosa. So parang 33. So 160 plus 33, 193. Kasi may mga pasobra tayo para in case may mga hindi mag-germinate, tingnan natin kung anong pwede natin gawin. Tapos ito naman, ito yung Coco Peat na yan. Yan. So ang ginawa ko, para lang matesting ko na agad siya, ay sinama ko na siya dito sa pag-sow natin. Kung mapapansin nyo, mas darker ito kumpara dito sa ating kanan So titingnan natin kung ano yung magiging result nung gagawin natin. Kasi 5 araw ko rin naman itong binabad natin sa calcium nitrate. Tapos itong mga natitira dito, kasi gusto ko pa itong punuin. Ang bala kong ilagay dito is yung nabanggit ko sa inyo na mustasa, pechay, tsaka spinach. Yung Chinese spinach siya, yung amaranth. So green spinach or green amaranth yung gagawin natin. So itong nabawas na to is nandito na sa loob. So kung mapansin nyo, nag-update din tayo ng konti dito sa ating indoor nursery. So ano lang yan, kung ano lang meron tayo. So yan, meron na rin siyang insulation. Napansin ko kasi dati na pag may insulation yan, ayan, katulad yan, nagre-reflect kasi yung araw or yung liwanag pala, yung liwanag. At nagiging mas maganda yung resulta. So wait lang, ibalik ko lang muna to So tinatakpan ko pala siya, dyan, kahit 1 to 2 days lang. So probably mga 1.5 days. Para lang magkaroon siya ng humidity. Although hindi naman yan perfectly natatakpan kasi yun sa kabila hindi masyadong matatakpan Basta yun sa kabilang dulo. Hindi naman siya perfect na takip na takip. Pero at least yung gitna ay medyo maganda yung pagkakatakip. So kung tinanim ko yan kanina, may nakita na nga ako medyo nag-crack na So maganda pa rin yung buto natin. Pero bibili na rin tayo ng panibagong set ng buto, which is yung Olmeti. Bibili tayo ulit ng isang pack, which is 1,000 pieces. So yun yung mapagbibentahan natin ngayon, doon natin ipopondo muna sa buto. So yung natitira kanina nakita nyo doon na bakante is ito yon. So may 32 yan. So yung mahaba-haba na yan ay mga amaranth. So tinanim ko kasi sila nung 23. Hindi ko lang alam kung magfo-focus to dito. Basta itong hawak ko, nakasulat dyan March 23 amaranth. Tapos meron din tayo dito March 23 na mustasa. So ang mustasa ko lang dyan ay isa. Ayun lang, ayun, isa. Ayun pa, lapit natin.
Ang ginawa ko kasi, pina-germinate ko muna sila sa ganito, sa coco peat. Pati itong amaranth, pina-germinate ko. So, kakatapos ko lang talaga mag-transfer. So, transfer ko sila isa-isa. Kasi, ang problema ko sa mga mustasa at saka pecha, hindi naman lahat sila mag-germinate eh. So, ito pa. Ito, alam ko, ano ba to? Hindi ko sure kung mustasa to o ano, pechay. Pero bahala na. Ito naman, kaya hindi ko to na-transfer kagad. Kasi kanina naman, so kung mapapansin nyo, pina-germinate ko naman siya sa tissue. Ang problema kasi sa tissue, pag pina-germinate mo siya sa tissue, mabilis mag-evaporate yung tubig. So, kanina umaga, nung chinecheck ko nga itong mga seedlings natin, yung iba kasi nasa coco peat, natuyuan na pala to. So, parang nalanta na siya. Hindi ko sure kung makaka-recover pa. Pero parang may isa na okay. Pero pwede naman tayo magtanim na lang ulit ng panibago for the sake na makapagtanim tayong panibago. Pero ngayon, okay naman, may mga amaranth tayo. So, nakita nyo rin kaninang umaga na may marami tayong amaranth dun sa taas, which is direct seeding yon. Ito naman, siniding natin dito, tapos transfer natin isa-isa. So, kung mapansin nyo, ba't yung iba matataas na? Ayun, matataas. Ang nangyari kasi niyan, hindi ko masyado silang nagtagal sa parang sa dark, sa dilim or kung ano man, kung sila pinapatubo. So, sobrang tumagal, naging leggy na. Tapos yung iba naman, yung maiiksi, medyo late na yan nag-germinate. Pero overall, okay pa naman siya. So, titingnan na lang natin kung ano magiging resulta nila after 6 weeks. Kasi at least, isasabay natin sila dun sa mga lettuce natin na pag-harvest. Tapos kung okay, tapos natanggap din naman ng mga customers natin yung okay din sa customers natin yung mga tinatanim natin, then idadagdag na rin natin siya sa ating setup. Kumbaga para hindi masayang itong location natin na to. Ito. Kasi sa isang ganito, dalawang paano pa? Kawa tayo dito ng sample. So, ito pala yung ito yung bagong mga tray eh. Ito na yung sinabi ko sa inyong itutuloy ko later on. So, yan. Kasya yan dyan. Dalawang ganyan. So, 128. Kasi ito 120 pa lang. Pero sabi mo 120. Dalawang 120. 240. Eh, di ba ang maximum kulang na pwedeng itanim ngayon sa ating lettuce is 180. So, meron pang 60. Pero di ba nagtatanim tayo 193. So sabihin mo ng mga 50 yung hindi ko matatanim naman sa tray. Sayang naman. So kaya nagpunta tayo sa pechay tsaka mustasa tsaka dito sa Chinese spinach which is yung amaranth natin. So ayun, yun lang yung meron tayo ngayon. Tapos ayun yung setup natin. Naka LED lights lang yan. Medyo tumagal naman kasi dati inaasahan ko may mapupundi na dyan pero hindi eh. Medyo maganda yung LED lights natin ngayon. Tapos, na-enhance pa siya kasi nadagdagan natin ng mga reflector. Hindi ko pa natatakpan pero tatakpan din natin yan. So, kung ano lang yung meron ako. So, ayan. Yun lang naman share ko sa inyo ngayon. Yan yung ating indoor nursery. So, yun lang. Thank you very much and see you next update guys. Bye-bye!